Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, may lumang paggawa ng mga gamit pang kuryente, ilaw, bentilador at kung ano-ano pa. Doon nagtatrabaho ang mga kilalang electrician sa lugar. Matagal na sila bilang kilalang magagaling. Mga taong halos lahat ng bahay at establishmento ay sa kanila nagpapaayos. Pero isang araw, may dumating na kakaibang hamon. Isang malaking kumpanya ang nagdala ng isang sirang control panel. Sobrang komplikado, puro circuit board, wires at sensors na kahit mga biyasa ay nahirapan. 3, 4, 5 na ang sumubok. Lahat ng iyon ay sumuko lamang. Nagtingin na lamang sila. Pawis na pawis habang pinagmamasdan ang nakakalitong wiring na parang gubat ng mga alambre. Hindi ko na to kaya pare. Baka masunog pa tong board na to. Sabi ni Mang Edong. Sabay tanggal ng salamin at pahid ng pawis. Parang hindi to ordinaryong sira. Ibang klase to. Imported na model pa. Dagdag pa niya habang iniikot-ikot ang screwdriver sa daliri. Tahimik ang paligid. Lahat napapailing. Doon sa gilid ng paggawaan, may batang lalaking nakasilip lang sa pintuan. Marami ang damit, may bahid ng grasa sa pisngi, at may dalang supot ng tinapay na galing sa tindahan. Anak siya ni Mang Cardo, ang basurero ng bayan. Tomas, huwag kang makikialam dyan ha. Madudumihan ka palalo. Sabi ni Mang Cardo habang itinatapon ang mga pinulot na bakal sa tabi. Tay, ano bang ginagawa nila dyan? Tanong ng bata habang lumalapit. May inaayos na sirang gamit. Huwag ka na dyan. Puro kuryente yan. Delikado. Sagot ni Mang Cardo at halatang nag-aalala. Ngunit may kakaibang kumikislap sa mata ni Tomas. Bata pa lang siya. Mahilig na siyang magkalikot ng mga lumang gamit na pinupulot ng kanyang ama. Sa maliit nilang bahay, may mga sirang radyo, lumang TV at motorsiklong hindi na umaandar. Pero sa kanya, mga laruan lang ang mga iyon. Madalas pa nga niyang mapagana ang mga bagay na itinatapon ng iba. Habang patuloy na nagkakagulo ang mga electrician sa loob, dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik niyang pinagmasdan ng panel. Nakalaylay ang ilang wires. May mga resistor na amoy sunog at isang fuse na parang luma na. Yan lang ang problema. Bulong niya sa sarili at halos hindi narinig ng iba. Ano raw? Napalingon si Mang Edong. Kunot noo. Anong sabi mo bata? Sabi ko po, basic lang yan. Di nyo pa magawa. Parang may bombang sumabog sa katahimikan ng paggawaan. Nagtingin na ng mga elektrisyan. Ang ilan ay natawa, ang iba naman ay napailing. Si Mang Cardo naman ay napahiya. Tomas, huwag kang bastos. Pasensya na kayo mga sir. Bata pa kasi, madaldal. Sabi niya sabay hablot sa braso ng anak. Hindi, teka lang Mang Cardo. Sabat ni Mang Edong. May halong inis at pagtataka. Basic daw ha? O sige nga bata, kung basic, ipakita mo nga kung paano ayusin to. Napangiti si Tomas, sabay lapit sa mesa. Nilapag niya ang supot ng tinapay at kinuha ang screwdriver na kanina'y nilalaro ni Mang Edong. Pinagmasdan niyang mabuti ang control panel. Bawat wire, bawat connection, inisa-isa niyang sinundan ng daliri. Para bang alam niya kung saan papunta ang bawat linya. Dito po kasi, mali ang kabit ng ground, kaya nag-short. Tapos tong fuse, dapat 15 amperes lang, hindi 20, kaya kahit palit kayo ng palit, nasusunog pa rin. Napatulala ang mga elektrisyan. Ang batang ito, maruming-marumi. Nakatsinelas na butas, pero parang mas alam pa ang ginagawa kaysa sa kanila. Saan mo natutunan yan ha? Tanong ni Mang Edong, hindi siya makapaniwala. Ewan ko po, pinapanood ko lang minsan sa junk shop yung mga sirang parts, tapos sinusubukan ko lang i-assemble. Minsan gumagana, minsan hindi, pero natuto rin ako.
Napakamot si Mang Edong sa ulo. Tiningnan niya ang ibang kasama na ngayon parang hindi makaimik. Dahil doon ay pinagbigyan nila ang bata. Hinayaan si Tomas na gawin ang gusto niyang gawin. Sa loob ng 3 minuto, maingat niyang ikinabit ang grounds. Nilinis ang terminal gamit ang maliit na brush at pinalitan ng fuse ng mas mababang rating. Nang i-switch on nila, umilaw ang control panel. Walang spark, walang amoy sunog, at tumakbo ng maayos ang makina. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Mang Edong. Bata pa lang yan, pero napandar niya. Basic lang po yan, sabi ko naman sa inyo, sabay ngiti ni Tomas. Ang mga taong kanina'y nagmamayabang sa galing nila, ngayoy tahimik at tila nahiya. Si Mang Cardo hindi makapagsalita. May halong kaba at tuwa sa kanyang puso. Nilingon niya ang anak na ngayon ay pinapalakpakan ng mga elektrisyan. Tomas, anak, paano mo yun nagawa? Huwag kang magagalit, Tay. Pero ginagamit ko kasi yung mga sirang gamit na tinatapon mo. Binubuksan ko po. Tinitingnan ko kung paano gumana. Natutuwa lang po kasi ako. Mula sa labas, may mga osiserong dumaan. May isang lalaki, nakapormal, na tahimik lang na nanonood mula sa bintana. Hindi nila alam, siya pala ang engineer ng kumpanyang nagpagawa ng panel. Ngumiti ito at lumapit. Ikaw bang bata? Tanong niya. Opo, sagot ni Tomas, medyo nahihiya. Magaling ka ha? Marunong ka magbasa ng circuit kahit walang training? Hindi po ako marunong magbasa ng manual, pero naiintindihan ko yung takbo. Ngumiti ang engineer. Ibang klase ka bata. Sabihin mo nga, anong pangarap mo? Nais ko pong maging engineer para hindi lang ako ang anak ng basurero. Gusto kong gumawa ng mga gamit na kayang tumulong sa mga katulad namin. Napatahimik ang lahat. Si Mang Cardo napatingin sa anak niya. Bakas ang pag-ibig at pagkamangha. Ang mga elektrisyan na dati puno ng kumpiyansa, ngayon nagpapalakpakan na lang sa talento ng batang dati pinagtatawanan nila. Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong kwento ni Tomas. Ang batang anak ng basurero na mas marunong pa sa mga professional electrician. At doon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng mag-ama. Minsan, hindi mo kailangan mag-aral sa mamahaling eskwelahan para matutong magliwanag. Minsan, kailangan mo lang ng tapang at pagmamahal sa ginagawa mo. Kinabukasan, mabilis kumalat sa buong bayan ang kwento ng isang batang anak ng basurero na nakapagpaandar ng sirang control panel. Isang bagay na hindi nagawa ng mga profesional. Sa bawat tindahan, sa barberya, kahit sa palengke, iisa lang ang usapan ng mga tao. Yung batang si Tomas, ang galing daw. Ngunit habang dumarami ang humahanga, may ilan namang hindi natuwa. Lalo na si Mang Edong, ang elektrisyan na pinahiya, kahit hindi naman sinasadya. Aba, hindi naman siyang gumawa lahat nun. Tinulungan ko rin yun sabi niya habang nagkakape. Inis niyang sinabi yon sa kanyang mga kasamahan. Bata lang yun, tsamba lang ang galing, hindi yan tatagal. Ngunit kahit anong paliwanag ni Mang Edong, alam ng mga tao ang totoo. Kaya't mas lalo lang siyang naiinis. Sa kabilang banda, si Tomas, tahimik lang. Hindi niya iniisip ang papuri o ang inggit ng iba. Gusto lang niyang makatulong sa ama at matuto pa. Tay, ang daming lumalapit kahapon. Ang dami po nilang tanong. Sabi ni Tomas habang inaayos sa mga basurang bakal sa gilid ng bahay. May isa pong lalaki, yung engineer daw ng kumpanya. Sabi niya, gusto niya akong turuan. Ha? Totoo ba yan, anak? Opo, tay. Sabi niya, wag daw akong matakot matuto. Kasi raw, may talento ako. Nakangiti si Mang Cardo. Pero sa loob-loob niya, may halong kaba. Anak, maganda yan. Pero tandaan mo, kahit anong galing mo, huwag mong kalimutan kung sino ka at saan ka galing ha. Opo, tay. Anak pa rin po ako ng basurero.
Sabay silang tumawa at napaiyak. Ilang araw pang lumipas, dumating muli sa bayan ng Engineer Miguel. Dala ang isang bagong proyekto. Isang lumang generator na ginagamit ng munisipyo. Kasama niyang ilang technician at isa doon si Mang Edong. "Tomas, halika rito. Gusto kitang makita uli." Masiglang bati ng engineer. Lumapit si Tomas, bitbit pa ang lumang tools na siya mismo ang nagbuo. "Ready ka na ba ulit, bata?" tanong ni Engineer Miguel. Ngumiti naman si Tomas. "Basic lang po yan sa akin," sabi niya. Natawa ang lahat, pero halata sa mga mata ng mga technician na may halong pag-aalinlangan. Habang sinusuri ni Tomas ang generator, may mahinang bulungan sa likod. "Tingnan natin kung makakaya mo pa yan ngayon. Hindi naman lahat ng sira, pare-pareho." Ngumisi siya at marahang tinapik ang isa sa mga technician. "Kapag pumalpak yan, sabay-sabay tayong tatawa." Dugtong pa ni Mang Edong. Habang nagtatrabaho si Tomas, nakasunod ang tingin ng lahat. Pinagmasdan niyang mabuti ang wiring. Pinakinggan ang ugong ng makina at inamoy ang hangin. Tila ba alam niyang kahit sa simoy ay makikilala kung saan may problema. Maya-maya, binuksan niya ang takip ng generator. Tinanggal ang isang parte at nagganap ng bagong wire sa tabi. "Dito po kasi nag-ground, sir, kaya hindi umiikot yung rotor. Kailangan lang palitan ng mas makapal na kable." "Sigurado ka?" "Opo, tingnan niyo po. Kapag nag-bypass tayo rito, aandar." Gamit ang simpleng paraan, pinaandar ni Tomas ang generator. Umugong ito ng malakas at muling umilaw ang mga ilaw sa munisipyo. Napapalakpak ang lahat, maliban kay Mang Edong na napatingin lang sa lupa. "Hindi ako nagkamali sa iyo, Tomas. Sa edad mong yan, may kakaibang galing ka." Nakangiti si Tomas pero halata ang kaba sa mata. "Salamat po, sir, pero gusto ko pa pong matuto. Gusto ko pong maintindihan lahat ng circuit, hindi lang hulaan." Sa araw na iyon, inalok ni Engineer Miguel si Tomas na maging assistant. Wala man itong sweldo sa umpisa, may kasamang kaalaman na hindi matutumbasan ng pera. Pag-uwi ni Tomas sa bahay, halos hindi makapaniwala si Mang Cardo. Tiningnan niya ang anak. Pawis na pawis, may grasa sa kamay, pero may ngiti sa labi. "Tomas anak, proud ako sa'yo. Pero wag mong kalimutang magpahinga. Hindi puro kuryente ang buhay." Ngumiti si Tomas. "Opo tay, pero kapag natuto ko ng gusto, balang araw, di na tayo mamumulot ng basura." Lumipas ang ilang linggo, naging paboritong pag-usapan si Tomas ng mga tao. Marami ang umahanga, pero dumami rin ang naiinggit. Lalo na ang ilang veteranong elektrisyan na hindi matanggap na tinalo sila ng anak ng basurero. Isang hapon, habang nag-aayos si Tomas ng sirang rice cooker sa labas ng bahay, may lumapit na dalawang lalaki. Pamilyar ang isa, si Mang Edong. "O Tomas, marunong ka rin mag-ayos kahit ano?" "Medyo po," sagot ni Tomas, magalang pa rin. Subukan mo nga to." Sabay abot ng isang lumang welding machine. "Tingnan natin kung basic lang din yan." Tiningnan ni Tomas ang welding machine, binuksan at sinimulang i-check. Hindi niya alam. Sadyang inalis ni Mang Edong ang isang parte ng circuit para hindi mapagana. Habang nagtatrabaho si Tomas, nakangisi lang ang lalaki sa gilid. Kakaiba to. Parang may kulang." Sinubukan niyang kabitan ng wire, pero hindi pa rin umandar. Pinagpawisan siya at narinig ang mahinang tawa ni Mang Edong. "O ano? Hindi basic ano?" "Sabi ko sa'yo, tsamba ka lang." Napatigil si Tomas. Tumingin siya sa kanya. Hindi galit, pero determinadong patunayan ang sarili. "Siguro po, hindi lahat ng sira kayang ayusin agad. Pero lahat ng sira, may solusyon. Kailangan lang hanapin." Tahimik ang paligid. Si Mang Edong
biglang natahimik sa sagot ng bata. May lalim, may paggalang, pero may lakas ng loob. Lumapit si Tomas sa kanya, sabay ngiti. Salamat po sa challenge. Balang araw, gusto kong matutunan din kung paano nyo ginagawa yung mga project ninyo. Baka po pwede nyo akong turuan. Hindi nakasagot si Mang Edong. Sa loob-loob niya, parang may tumutusok sa konsensya niya. Habang papalayo naglalakad si Tomas, dala-dala niya ang sirang welding machine. Hindi bilang kabiguan, kundi bilang aral. At sa araw na iyon, napatunayan ng lahat na hindi siya basta-basta bata lamang. Hindi lang basic ang alam niya. Meron siyang puso sa ginagawa at pangarap na mas malaki kaysa sa sarili. Minsan, hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili sa salita. Ang tunay na galing, ipinapakita sa gawa. At yun ang patuloy na ginagawa ni Tomas. Pagkalipas ng ilang linggo, opisyal nang kinuha ni Engineer Miguel si Tomas bilang trainee sa kanilang kumpanya. Hindi siya empleyado, isa lang siyang batang tinuturuan. Ngunit para kay Tomas, higit pa iyon sa anumang sweldo. Araw-araw siyang pumapasok sa maliit na workshop ng kumpanya. Dala ang lumang toolbox na gawa sa kahon ng biskwit at isang maliit na notebook kung saan sinusulat niya lahat ng natututunan niya. Tomas, dito tayo ngayon sa power relay. Ito ang puso ng automation. Sabi ng engineer habang itinuturo ang circuit board. Opo sir, yan po yung nagpapalit ng current depende sa load. Tama po ba? Ngumiti si Engineer Miguel. Tama, ang bilis mo talagang matuto ha. Habang patuloy siyang sinasanay, may mga teknisyan na hindi matanggap ang idea ng isang bata. At anak pa ng basurero ang pinagkakatiwalaan ng kanilang boss. Isa sa kanila ay si Lando, isang matagal ng empleyado na kilala sa pagiging mayabang sa trabaho. Yan ba yung sinasabi nilang genius? Sa edad niyang yan, dapat naglalaro pa ng Holland, hindi nag-aayos ng makina. Bulong niya sa isa pang technician. Pero hindi pinansin ni Tomas, mas pinili niyang matuto kaysa makipagbangayan. Isang araw, ipinatawag sila ni Engineer Miguel para sa isang testing project. Gagawa sila ng automatic water pump system para sa isang barangay na walang maayos na supply ng tubig. Simple lang daw sa plano, pero komplikado sa wiring at sensor calibration. Gusto kong makita kung paano mo ito tatapusin, Tomas. Gamitin mong natutunan mo sa circuit protection ha. Opo sir, sagot ni Tomas at halatang sabik na sabik. Sa gilid naman, nakatayo si Lando na napapangisi. Pag pumalpak yan, tapos ka na bata. Buong maghapon, abala si Tomas sa pag-layout ng circuit. Sinusulat niya bawat koneksyon at kinakausap ang sarili habang nag-iisip. Dito dapat ang resistor, tapos sensor input dito. Habang abala siya, palihim namang nilapitan ni Lando ang mesa at bagyang inalis ang isang fuse sa ilalim ng system board. Isang maliit pero critical sa parte. Nang dumating na ang oras ng testing, naroon lahat ng staff, kasama si Engineer Miguel. Hawak ni Tomas ang switch, handang i-on ang makina. Ready na po sir, sabi niya. Okay, i-start mo na, tugon ni Engineer Miguel. Pagka-switch ni Tomas, umilaw mga indicator. Ngunit ilang segundo lang, biglang nag-blink at namatay. Nawala ang kuryente sa circuit at sumingaw ang bagyang usok mula sa gilid. Ayan na, sabi ko na nga ba, hindi naman genius yan. Tsamba lang dati. Tahimik si Tomas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sigurado siya sa ginawa niya. Nilingon niya ang engineer na nakatingin lang at seryoso ang mukha. Tomas, anong nangyari? Dahil doon ay hindi makasagot ang bata. Hindi ko po alam sir, maayos po yung connection kanina. Okay lang, tingnan mo muna ulit. Mahinahong sabi ni Engineer Miguel. Habang lahat ay nagbubulungan, yumuko si Tomas at isa-isang sinuri ang mga wire. Ramdam niya ang kaba.
pati ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Maling connection ba? Overload? Hindi. Hanggang sa mapansin niya, may nawawalang fuse. Sandali lang po. Sabay abot niya sa kahon ng spare parts. Kinabit niya ang tamang fuse. Maingat na parang doktor na nag-oopera. Subukan po ulit natin. Pagbukas muli ng switch, gumana ang makina at umagos ang tubig sa hose. Nagsigawan ng mga tao dahil sa tuwa. Gumagana na. Ang galing ng bata, sabi ng mga tao. Good job, Tomas, sabi ni Engineer Miguel. Nakangiti si Engineer pero pansin niyang may kakaiba sa paligid. Napatingin siya kay Lando na tila iwas ng tingin. Pagkatapos ng testing, tinawag ni Engineer Miguel si Tomas sa opisina. Alam kong hindi mo kasalanan yung nangyari kanina, sabi niya. Tininan niya ang bata. May gumalaw sa project mo. Nakita kong may screw mark sa ilalim. Alam kong hindi ikaw ang gumawa nun. Dahil doon ay nagulat si Tomas. Pero sir, bakit po nila gagawin yun? Hindi lahat matutuwa sa tagumpay mo, anak. Pero tandaan mo, huwag mong suklian ng galit. Suklian mo ng husay. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang nagsikap si Tomas. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, nagbubukas na siya ng libro. Hindi man siya marunong mag-English sa lahat ng term, tinatandaan niya naman ang bawat simbolo at diagram. Madalas, tinuturuan siya ni Engineer Miguel pagkatapos ng oras ng trabaho nito. Electrical logic is like life, Tomas, sabi ng engineer. Kung saan may positive at negative, kailangan mong hanapin ang balance para gumana. Parang tao lang po, sir. May mga taong negative, pero kung may goal ka, tuloy lang ang daloy. Ngumiti si Engineer Miguel. Tama. At ikaw, may daloy ka ng galing. Huwag mo hayaan maputol yun, ha? Habang tumatagal, napapansin na ng kumpanya ang talento ng bata. Si Lando na dati mayabang, unti-unti ring natahimik. Ngunit sa puso niya, may apoy pa rin ng inggit. Hindi pa siya tapos. Plano niyang pabagsakin si Tomas na parang hindi madaling matuklasan. Habang lumalalim ang gabi, nag-iisa si Tomas sa workshop. Tahimik na nag-aaral. Hindi niya alam, may mga matang nagmamasid sa kanya sa dilim. At ang susunod na pagsubok ay hindi na lang tungkol sa makina, kundi tungkol sa tiwala ng mga tao sa paligid niya. Lumipas ang ilang linggo mula nang magtagumpay si Tomas sa water pump project. Masaya siya, tahimik, at lalong naging determinado sa pag-aaral. Ngunit sa likod ng mga papuri, may taong patuloy na nagbabalak ng masama, si Lando. Habang mas sumisikat si Tomas, lalo siyang nilalamon ng inggit. Isang umaga, abala si Engineer Miguel sa pag-inspeksyon ng bagong proyekto. Isang automated power line tester. Delikadong makina ito. Kahit isang maling wire lang, pwedeng magdulot ng kuryente na kayang manakit o mas malala o makapatay. Lando, ikaw na muna ang bahala dito habang tinuturuan ko si Tomas ng calibration sa likod, ha? Opo, sir. Ako na pong bahala dito. Sagot ni Lando, ngunit sa likod ng ngiti ay may masamang plano. Habang nakatalikod si Engineer Miguel, sinadya ni Lando na palitan ang polarity ng isang high voltage connector. Alam niyang kung sino man ang magbubukas niyon ng walang double check, siguradong makukuryente. Ngumiti siya ng palihim. Tingnan natin kung basic pa rin sa iyo to, bata, sabi niya sa isip. Makalipas ng ilang minuto, bumalik si Tomas dala ang notebook at tools. Sir, ready na po ako, sabi niya. Sige Tomas, testingin mo muna ang line A connection. Utos ni Engineer Miguel. Opo sir. Tahimik sa workshop. Tanging ugong ng makina at tikatik ng ulan sa labas ang maririnig. Lumapit si Tomas sa panel. Binuksan ang takip at inilagay ang tester. Habang sinusukat niya ang voltage, napansin niyang may kakaibang reading.
masyadong mataas. Teka, parang may mali rito. Bulong ni Tomas sa kanyang sarili. Tumawid siya ng tayo at tiningnan ang diagram. Bakit naka-reverse yung ground? Ngunit bago pa man niya tuluyang maputol ang wire, isang malakas na spark ang sumabog mula sa gilid ng panel. Isang liwanag kasabay ng matinding putok ang tumama sa katawan niya. Tumilapon si Tomas sabay bagsak sa sahig. Napatakbo si Engineer Miguel. "Tomas!" sigaw niya. Tumigil ang lahat ng tao sa paligid, halatang natigilan sa takot. "Tumawag na ambulansya! Bilis!" sigaw niya habang yakap niya ang walang malay na bata. Nakikita niyang may bagyang paso sa kamay nito. Ngunit humihinga pa si Tomas, mahina pero buhay. Tumakbo si Lando palapit, kunwaring nag-aalala. Anong nangyari, sir?" "Naground siya," sagot ng engineer. "May mali sa wiring. Sinong huling umawak dito?" Sandaling natahimik si Lando, pero mabilis niyang itinuro si Tomas. "Siya, sir. Siya yung huling nagkabit niyan kanina, di ba?" Nagkagulo ang lahat. May mga nagsabing baka nga nagkamali si Tomas dahil bata pa lang siya. Dahil doon ay dinala siya sa ospital, habang ang buong kumpanya ay nag-imbestiga. Habang nakahiga sa stretcher, naririnig pa rin ni Tomas ang mga bulungang iyon. Kasalanan niya raw. Bakit kasi hinayaan pa siyang mawak ng kuryente? Ang bata-bata pa. Naririnig niya ang usapan. Lumipas ang ilang oras sa ospital. Doon ay nagising si Tomas. Mahina at may benda sa braso. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Cardo. Hawak ang kamay ng anak, luhaan. "Anak, bakit mo kasi pinipilit yung mga ganyang bagay? Anak lang tayo ng basurero. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila." Ngumiti si Tomas kahit masakit. "Tay, di ko naman po gustong patunayan. Gusto ko lang pong matuto. Pag natuto ako, baka makatulong ako sa inyo. Baka hindi nyo na kailangan magpulot ng bote sa init." Maya-maya ay lumabas si Engineer Miguel mula sa pinto ng silid. "Tomas," sabi niya, mahina pero puno ng emosyon. "Pasensya ka na. Ako dapat ang nag-check ng system bago ka nag-test." Ngumiti lamang naman si Tomas. "Okay lang po, sir. Ako po ang humawak, kaya kasalanan ko rin." Ngunit sa loob-loob ni Engineer Miguel, alam niyang may mali. Kinabukasan, sinuri ng kumpanya ang security footage. Lahat ng galaw sa workshop, malinaw na nakuhanan. At doon nakita ng engineer. Si Lando'y palihim na nagpalit ng connection bago sumabog ang makina. "Lando, alam mo bang muntik mo nang mapatay ang bata?" Hindi makasagot si Lando. Nanginginig. "Sir, hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya? Sinira mo ang buhay ng batang may pangarap. Lumayas ka dito bago pa ako magsampa ng kaso sa'yo." Naglakad palayo si Lando. Bit-bit ang hiya at takot. Samantala, sa ospital, dumalaw ang buong kumpanya kay Tomas. Bawat isa'y humingi ng tawad at nagpahayag ng pagganga. Ang batang minsang pinagtatawanan, ngayon ay tinuturing nilang inspirasyon. "Tomas, gusto kitang tulungan. Pagaling ka lang. At kapag nakabalik ka, ipagpapatuloy natin ang training mo. Pero sa pagkakataong ito, ako na mismo ang magbibigay ng scholarship sa'yo." Nagulat naman si Mang Cardo. Scholarship, sir?" "Oo, Mang Cardo. Pagaling lang si Tomas. At ako mismo magpapatala sa kanya sa Technical Institute of Electrical Engineering sa Maynila." "Sir, totoo po ba yan?" "Totoo. Pero isang kondisyon. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag kang magbabago, ha." Dahil doon ay tumulo ang luha ni Tomas. Hindi sa sakit, kundi sa tuwa. Matagal niyang pangarap ang makapag-aral. At ngayon, unti-unti nang natutupad. Si Mang Cardo naman, nakatingin lang. Nangingilid ang luha sa mata. Sa wakas,
ang anak na basurero ay may bagong pag-asa. Minsan, kailangan madapa bago tumindig na matatag. Ang apoy na muntik sumunog sa buhay ni Tomas, siya ring ilaw na magtuturo ng daan tungo sa pangarap. At sa kanyang paggaling, magsisimula ang panibagong kabanata. Hindi na bilang trainee, kundi bilang tunay na scholar ng kuryente at buhay. 3 taon ang lumipas mula nang mangyaring aksidenteng muntik kumitil sa buhay ni Tomas. Ngayon, ibang-iba na siya. Mas matangkad, mas matatag, at may hawak ng diploma mula sa Technical Institute of Electrical Engineering. Ang batang minsan tinawag na anak ng basurero, ngayon ay tinatawag ng Engineer Tomas Cardo sa buong barangay. Sa araw ng kanyang pagtatapos, dumalo si Mang Cardo. Bitbit ang lumang sombrerong dati niyang ginagamit sa pamumulot ng bote. Habang pinapanood ang anak na umaakyat sa entablado, hindi mapigilan ni Mang Cardo ang pagluha. Anak, kung nandito lang ang nanay mo, siguradong masayang masaya siya. Sabi niya sa sarili habang pinupunasan ang mga luha sa mata. Sa stage, ngumiti si Tomas at kinuha ang mikropono. Tahimik ang lahat na magsimula siyang magsalita. Hindi ko po akalaing haabot ako rito. Noon, nilalait ako dahil anak lang daw ako ng basurero. Pero alam niyo po, yung pagiging anak ng basurero, yun ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay, na kahit gaano kadumi ang paligid mo, kaya mong mamuhay ng marangal kung pipiliin mo maging malinis ang puso mo. Dahil sa kanyang sinabi ay nagpalakpakan ang buong hall. Sa isang tabi, nakangiti si Engineer Miguel. Proud na proud sa kanyang scholar. Pagkatapos ng graduation, inimbitahan si Tomas na bumalik sa dati niyang pinagtrainingan. Pero ngayon, bilang opisyal electrical consultant na ng kumpanya. Mismong si Engineer Miguel ang nag-abot ng kontrata sa kanya. Tomas, matagal ko nang pangarap na makita kang nandito hindi bilang trainee, kundi bilang kasama. At ngayon, ikaw na magtuturo sa mga bagong batch. Sir, malaking karangalan po to, pero gusto ko pong magsimula muna sa pinakamababa. Gusto ko pong iparamdam sa iba na kahit saan ka man galing, basta marunong ka magtiwala sa sarili, makakarating ka rin sa tuktok. At ganoon nga ang ginawa niya. Muli siyang bumalik sa lumang gusali ng kumpanya. Pero ngayon, siya nang tinitingala ng lahat. Kasama niya mga bagong trainees. Ilan sa kanila, mga anak din ng karaniwang manggagawa. Isa sa mga ito ay batang nakapaa at payat. Naglilinis ng sahig habang tahimik na nakikinig sa mga nagtatrabaho. Hoy Iya, gusto mo bang matutong mag-ayos ng kuryente? Totoo po sir? Kahit hindi pa ako empleyado? Totoo, dati akong tulad mo. Ang mahalaga, marunong kang makinig at may puso sa trabaho. Ngumiti ang bata at sa titig ni Tomas, para bang nakita niya ang sarili niya. Ang dating anak ng basurero na puno ng pangarap noon. Unti-unting dumami mga kabataang lumapit sa kanya. Gustong matuto, gustong umasenso. At doon nagsimula ang bago niyang misyon. Naturuan ng mga walang pagkakataon na makapag-aral. Samantala sa kabilang banda naman, lumipas ang ilang buwan. Binuksan ni Tomas at Engineer Miguel ang Liwanag Project. Isang programa na nagbibigay ng libreng electrical repair at training sa mga mahihirap na barangay. Unang lugar na tinulungan nila, ang mismong tambakan kung saan siya lumaki. Tay, dito na po tayo mag-aayos ng mga ilaw. Lumapit si Mang Cardo, bit-bit ang toolbox. Ngayon anak, hindi na ako magpupulot ng bote. Tulong-tulong na tayo magbigay ng liwanag sa iba. Ngumiti naman si Tomas. Tay, ito po ang tunay na liwanag, yung galing sa puso. Mula sa simpleng proyekto, lumaki ang Liwanag Project. Naging inspirasyon ito sa buong bansa. Isang dating anak ng basurero, ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong kabataan. Marami ang nagtangkang alamin ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ngunit simple lang ang sagot ni Tomas sa bawat panayam sa kanya. Walang mahirap kung marunong kang mangarap at kumilos. Ang kuryente,
Parang buhay yan. Minsan, may short circuit. Minsan, nawawala ang ilaw. Pero kung marunong ka mag-ayos, laging may paraan para muling lumiwanag. Sabi ni Tomas ng isang araw na ma-interview siya. Isang gabi, matapos ang trabaho, umupo si Tomas sa lumang upuan sa harap ng barong-barong na dati nilang tirahan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng alon at tampas ng hangin ang maririnig. Lumapit si Mang Cardo. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Anak, minsan, iniisip ko. Dati ang dilim ng buhay natin. Pero ngayon, parang ang liwanag na. Ngumiti naman si Tomas sabay tingin sa langit. Tay, siguro, kasi natuto na tayong gumawa ng sariling ilaw. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, magkasamang umupo ang mag-ama. Isang basurero at isang inhinyero. Magkaibang mundo, pero iisang puso. At habang umiihip ang hangin, muling narinig ni Tomas sa mga salitang bumago sa kanyang buhay. Basic lang yan, Tomas. Pero tandaan mo, kahit gaano ka-basic ang trabaho, kung may malasakit, nagiging kahanga-hanga. Ngumiti si Tomas at pumikit. Ang dating batang pinagtatawanan, ngayon ay simbolo na ng liwanag. Mula sa basurahan ng kahapon, tumindig ang isang taong nagpatunay na minsan, ang pinakamaliwanag na ilaw ay galing sa pinakamadilim na lugar. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.